Utos sa akin ni Lander pagka-uwi namin, agad niyang inilahad sa akin ang nakabalandrang pagkain na iba't ibang uri, may pizza, hamburger, pansit, dumplings, spaghetti at marami pang pamerienda. Ngumuso ako at mapang-asar na ngumiti. Wow, mahal mo na ba ako? Natatawa kong tugon. Inis niyang nilapag ang kinakain na pizza at pinakatitigan ako ng masama. What? Kakakain lang sa bahay tapos papakainin mo na naman ako. So, mahal mo na nga ako? If you don't want to eat, then back off. Ako na lang ang kakain nito. Hindi yung kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Dream on. Pagdepensa niya na agad na kong ikinatuwa. Napapailing kong pinulot ang hamburger at agad yung isinubo. Iisipin ko na lang na mahal mo na rin ako. Seryoso akong tumitig sa kanya at ngumiti ng totoo. Let me think that you love me. Gusto kong mahalin mo ako kahit sa imahinasyon ko lang, Lander, sambit ko bago magpatuloy sa pagkain. Hindi na siya muli pang nagsalita. Napapangiti na lamang ako kapag nagagawi ang tingin namin sa isa't isa. Kagaya ng dati, kunot na kunot pa rin ang noo niya kapag ako ang kaharap niya. Parang pasan niya lahat ng bigat sa mundong ibabaw kapag ako ang kasama niya. Wala naman akong magagawa, ganoon talaga. Hindi niya ako gusto, kinamumuhian niya ako. Sa anong magagawa ko? Mas mabuti na yung ganito kami, kaysa yung inaaway niya ako. Alam kong nag-alala rin siya nang malamang nahimate ako. Hindi man sa akin ay natutuwa pa rin ako. Kahit sa baby namin siya may concern, hindi pa rin mawawala ang pagkatuwa ko tungkol doon. Mahal ang pagpapahalaga ng taong ito kaya kahit kaunti lang ang naipaglilingkod niya sa akin ay malaki na ang pasasalamat ko. Si Lander yung tipo ng tao na ginto ang bawat parte ng pagkatao, iyong dapat ingatan upang hindi makawala. Alam ko ring tinitiis lamang niya akong huwag sungitan dahil inaalala niya ang kalagayan ng nasa sinapupunan ko. Kahit ganoon ay nakakatuwa pa rin, mas maigi na kasi ito kaysa yung wala siyang ginawa kundi ang sungitan ako. Pinag-alala mo ako kanina. Gosh, Lander. I'm sorry, muli pa niyang sambit na lubos kong ikinabigla. Sabi ko nga, ginto ang lahat sa kanya maging ang pagpapatawad niya. Kaya sa pagkakataong ito, masasabi kong ako na ang pinakaswerteng tao. Humalaklak ako at tinapik siya sa balikat, agad niya naman akong sinama ng tingin dahil sa ginawa ko. Inirapan ko siya ngunit nginitian pa rin. Mahal mo na nga ata ako tawang-tawa kong pang-asar sa kanya. Minsan ko lang itong maasar ng ganito, sulitin na. Hindi na niya pinatulan pa ang pang-asar ko. Halata ang irita sa mukha niya pero tinitiis niyang huwag iyong ilabas. Buti naman at natitiis na niyang huwag akong sungitan. Achievement iyon para sa kanya, mahal ang pasensya nito pagdating sa akin. Maislan ka daw magbuntis, bakit di mo sinabi iyon sa akin? Ayokong mapilitan kang alagaan ako kahit ayaw mo, Lander, kahit ngayon ay iyon na ang gustong gusto ko. Gusto kong alagaan niya ako kahit ayaw niya, kahit labag sa loob niya. Sana kung alam kong ganito kasarap sa pakiramdam ang maalagaan niya kahit walang puwang ay noon ko pa nagawang magmakaawa sa kanya. Masyadong mataas ang trick, hindi ko kayang gawin ang pagmamakaawa. Ang alam kong gawin ay ang mangagaw at magpakadalubhasa sa pagmamahal niya. Simula ngayon, kasama mo na ako sa pag-aalaga sa baby natin, alright? Napangiti ako sa sinabi niya. Sure ka. I won't let you put my child in danger, Aurelia. He's all I'm into right now, siya na lang ang rason ko para mabuhay. You destroy me, you destroy my life, Aurelia. And I can let you destroy me fully. Maririin niyang inaapakan ang mga baitang ng hagdanan. Wala akong magawa kundi ang ngumiti ng mapait habang tinatanaw siyang paakyat ng hagdan. You don't know how I hated myself for destroying my other half, Lander. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang mundo ko at ang marinig mula sa kalahati ng buhay kong nasira ang mundo niya nang dahil sa akin, ay nagdudulot ng matinding sakit at puot. Gustong gusto kong sa sarili ko pero lamang ang awa ko dito. Nagtatanong kung ano, kung bakit, at kung paano ko naging deserve ang ganito. Napailing ako, umasa na naman ako. Umasang kahit paano ay makakaalpas ang isang araw na hindi niya ako masasaktan.
Bago pa ako makabawi sa pagdadrama ay nakarinig na ako ng kalabugan at nagbabasagang bagay mula sa itaas, sa kwarto namin. Umakyat ang kaba sa dibdib ko at agad tumayo upang takbuhin ang itaas. Aurelia, sigaw niya mula roon. Agad naman akong nagmadaling umakyat. At nang makaakyat ako ay nakita ko ang nagbabagang tingin nito, naiiba sa reaksyon niya kaninang kausap ko siya. Nagbabaga, nagbabadya at nandidiri. You planned this, right? Nagtatadyas bagang nitong tanong sa akin. Ano ang plano? Ikakasal na si Dorothy. Si Ernan pa ang pakakasalan niya. Again, you planned this. Natawa ako kahit kinakabahang baka kung anong magawa niya sa akin. Nabuo ang imahe sa isipan ko, ang alaala ng panaginip ko. Sa ganitong paraan nagsimula iyon. Agad kong hinawakan ang tiyan ko at lumayo sa kanya. Agad nangunot ang noo niya sa naging reaksyon ko. Don't go near me, Lander. Ayokong mangyari ang nagyari sa panaginip ko. Hindi ko alam kung bakit nagpanik ako sa paglapit niya. Sa bawat hakbang niya papalapit ay bumaba Lander sa isipan ko ang mga nakita ko sa panaginip ko. Hindi ko na malayang mapaluhod at mapahagulgol. Hawak ang mambak ng tiyan ay pinakatitigan ko si Lander na gulat habang nakatingin sa akin. Ang galit niya ay tila nawala, pagkakita sa sitwasyon ko. Patuloy ang pag-iling ko at pagtaas ng kamay sinyales na huwag siyang lumapit. Lander please. Huwag. Huwag mo akong saktan. Huwag mong saktan ang baby ko, pagmamakaawa ko sa pagitan ng paghikbi. Aurelia, sambit niya at lumuhod upang pantayan ako. Kung nasasaktan ka, kung galit ka, please huwag mong idamay ang baby ko. Nagpatuloy ang pagtulo ng luha ko. Nakita ko ang pag-aalinlangan niyang abutin ang mukha ko. Ngayon ay nandito ako sa sitwasyong kinaiiwasan ko. Aurelia, pinilit niya akong abutin pero tinapik ko ang kamay niya. Leave. Please Lander, leave. Don't make me do it. Kasi kapag ako ang umalis, baka hindi na ako bumalik. And I don't want that idea, pinipilit ko pa ring lumaban, Lander. Iba ang nagsawa sa napagod. Aurelia, asak sa akin ni Maymay. Napailing ako. Naghahanap ako ngayon about my complicated relationship with Lander. My tummy is getting bigger already. Ilang buwan na lang ay mangganganak na ako. Sa ilang buwan na iyon, hindi na ako mangangarap na magbabago pa ang estado namin ni Lander. Habang buhay na nga yata akong nakulong sa kasadlakang ito, minsan nga'y nakakag-isip ako kung tama bang itinali ko siya sa akin, sapagkat kahit kailan naman ay hindi siya lubusang magiging akin. I was just his wife. I was just a woman carrying his child. And I'm about to give up. Parang nararamdaman ko na yung pagod at pagkasawa sa sitwasyon namin. At natatakot ako baka ganoon na nga. Ayokong sumuko, natatakot akong isuko si Lander. Hindi ko kahaya. Hindi pwedeng iyon pareho ang nararamdaman mo ngayon. Ang magsawa, iyon ay kung napagod ka na sa pagmamahal sa kanya, yung wala ka ng mapigang pag-ibig para sa kanya. At ang napagod ay yung mahal. Mupa siya pero tama na, dahil hindi mo nakahaya. Alin ba sa dalawa ang nararamdaman mo ngayon, Aurelia? Nilingan ko siya, nakahiga siya sa paanan ko habang nakatingala sa kisame. Narito siya ngayon sa silid namin ni Lander. Kami lang dalawa dahil wala na naman si Lander. Mahal ko siya, mahal na mahal pa rin. Hindi ko mapigilan ang mapahilamo sa mukha, dahil habang binibigkas ko yung mga salitang iyon ay naaalala kong hindi kailanman magiging mutual ang nararamdaman kong iyon kay Lander. Aurelia. I can hear her sigh. Napangiti ako at tinanguan lamang siya. Awang-awa na siguro siya sa akin pero dahil alam niyang ayoko ng kinakaawaan ay pilit niya iyong hindi pinaparamdam. Pagod na ako, saad ko pa na nagpatigil sa kanya. Hawak ang malaking tiyan ay naglandas ang luha sa pisngi ko. Natatakot akong baka madamay ang anak ko sa sakit na idinudulot sa akin ng ama niya. I never shed tears in front of anyone, kahit sa harap ng pamilya at mga kaibigan ko. Pero kasi hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit na. Ang hirap maging matapang habang lubog na sa kalungkutan ng buong sistema mo. Tumayo si Maymay at agad akong niyakap ng mahigpit. Sa lahat, she leave him already, Aurelia.
Kasi kahit siguro ikasal si Dorothy sa iba, wala pa ring pagbabago. Hindi pa rin niya ako kayang mahalin. Kahit walang Dorothy sa buhay niya, hindi pa rin mababago ang katotohanang hindi niya ako gusto. Ayoko, natatakot ako. I love him, my. I can't leave him. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Mahal na mahal ko siya. Kaya ko pa naman siguro, susubukan ko pa. Even if it hurts. At least I've tried, right? Binitawan niya ako at hinarap. Kinagat niya ang kanyang labi habang pinagmamasdan ng kaawa-awang kaibigan niya. I was fan of your tandem, you and Lander, you know that right? Mas kay Dorothy, ikaw ang gusto namin para kay Lander. Pero hindi ko akalin magkakaganito. Aurelia, I know you don't want us to feel sorry for you, pero awang-awa na ako sa iyo at sa anak mo. Kahit pa gusto ko kayo ni Lander, ayokong danasin mo ang ganito. Hindi ito ang ginasto namin para sa iyo, Aurelia. Bago pa ako makasagot ay narinig namin ang marahas na pagkakabukas ng pintuan. Bumungad doon ang nakabusangot na mukha ni Lander. Oh, hi Lander. Masayang tura ni Maymay dito. Hiba't balikat akong ngumiti ng walang gana kay Maymay. She patted my shoulder and nodded. Kung masakit na, tama na, saad pa niya bago magpaalam. Tumayo ako at nilisan na rin ang kwarto. Dumiretso ako sa hardin ng bahay upang aninigan ang paalis na sasakyan ni Maymay. Kumaway siya sa akin nang makita ako. Nang mawala na nga ito ng tuluyan sa paningin ko ay hindi ako natinag sa kinatatayuan ko. Mula sa naglaho ang sasakyan ni Maymay ay doon pa rin ang tingin ko, malayo sa kamalayan, malayo ang palaisipan. I was far from who I am, hindi ko na makilala ang sarili ko ngayon. Isa akong brat na walang ibang hinangad kundi ang makuha ang kagustuhan. Mahilig sa social life, masayahin, palangiti kahit maldita, hindi ako nakakalabas ng bahay nang hindi nakakapag-ayos at masaya ako noon, malayo sa ngayon. Hindi ko na kayang ngumiti ng totoo, hindi na ako yung dating kahit nagtataray ay nakukuha pa ring magbiro. Hindi ko na kayang maging masaya. Napahilamos ako ng mukha, sana ay manganak na ako upang hindi na madamay ang anak ko. Ayokong lumaki ito sa sama ng loob. Gamit ang kaliwang kamay ko sa paghaplos sa tummy ko ay nagningning ang wedding ring sa palasengsingan ko. Ngumiti ako ng puno ng sakit habang pinagmamasdan ito. Naalala ko ang kamay ni Lander, mula ng unang araw naming mag-asawa, tinanggal na niya ang wedding ring niya. At hindi ko alam kung saan niya iyon itinago o baka naman itinapon na niya. Nag-init ang gilid ng mata ko at hindi ko na namalayan ang paglupusay ko sa damuhan ng hardin namin. Nanghihina ako. Nakakapagod na rin pala, akala ko ay magiging masaya ako kapag nasabi kong asawa ko na siya, pero mas lalo pa palang naging mahirap. Ang sakit na. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa makakaya, pagod na ako. At sana ay magsawa na rin ako upang hindi ko na maramdaman ang sakit. Anong drama na naman yan, Aurelia? Tinig mula sa likuran ko. Hindi ko pa man siya nililungon, alam ko na nananggaling ang tinig na iyon kay Lander. Tumayo ka nga dyan, para kang ewan, asat niya palapit sa akin, hindi ko siya pinakinggan, nanatili lamang ako sa ganoong ayos. Hanggang sa maramdaman ko ang mabigat ngunit maingat niyang pag-alalay sa akin upang tumayo. Madumi dyan, baka madapuan ka ng germs at madamay pa ang bata, paninermo niya. Nang makatayo ako at blanko ang ibinahagi kong titig sa kanya, matagal at mapanuri. I'm begging for your love, Lander. Ibigay mo sa akin yun bago ako manganak. And after that, I'll let you go. What do you want, Aurelia? Pagkababa ko, iyon agad ang ibinungad niya sa akin. Seems that he likes my idea of letting him go after all this drama. Ngumiti ako, ngumiti rin siya ngunit halatang pilit. Pinaghila niya ako ng upuan na masyadong panibago sa akin. Kahit pa siguro akto lamang ang mga ito, ay hindi ko mapigil ang maliyo sa kilig. Ano bang bago? Walang duda, he's Lander de la Merced. Okay na to, saad ko habang nilamon na ang nakalahad sa mesa. Wala naman akong cravings, lagpas na ako sa level ng paglilihi.
I'm 7 months preggy already. Kaunting push na lang ay magkakaroon na ng little lander ang mundo. I'm so excited, so bad. Pero alam ko, sa pagkakaroon ko ng isang mumunting prinsipe ay ang siyang pagkawala ng aking nag-iisang prinsipe. Good. Where you going to your og today? Mahihimig ang pilit ang bawat bigkas ng mga katagang iyon. Sabagay, sapat na siguro ang 2 buwan upang maramdaman ko siya. I wish to feel him, noon pa. At kahit siguro plastikan na lang ay matatanggap ko pa. Hindi ako umimik at tumango na lamang. I'll go with you. Hindi ko siya tiningnan dahil baka maiyak lang ako sa pagka-appreciate ng effort niya. Isipin mo, he hates my guts. Hindi niya ako matagalan kahit 1 segundo lang, pero ngayon, pinipilit niya akong pakisamahan. Sabagay, after 2 months of being like this, he'll going to get out from hell. Makakalaya na siya sa bitag ko. Thank you, bulong ko, sakto lamang upang marinig niya. Nakatingin ako sa kinakain ko nang biglang hawakan niya ang kamay kong nakahawak ng kutsara. Wala akong magawa kundi ang mapatingin sa kanya, sa pag-angat ng ulo ko ay mukha niya at ang mapanuring titig niya ang bumalandra sa akin. Ngumiti ako sa kanya, ngunit siya ay nanatili lamang kunot at busanggat ang mukha. I'm sorry. Pilit akong tumango at ngumiti. I wish him to be like this. I badly want this. Umalis rin agad si Lander, pagkahatid sa akin sa klinik ng doktor ko. Gustong-gusto ko pa naman sanang ipakilala ito dito dahil bawat punta rito ay siya itong hinahanap. She badly want to see who's the father of my son pa naman. Again, natatawa nitong dagdag sa naunang sinabi. Kailan ko ba makikilala ang asawa mo o baka naman imaginary husband lang yan? Makikilala mo rin siya, natatawa ko lamang na sagot. Napailing siya tsaka ako inobserbahan na. She's jolly and sarcastic person but when it comes to her work, you can see how passionate she is. Halata mo sa kanya ang pagkagusto niya sa trabaho niya, mahal niya iyon kung kaya't maging ang mga pasyente niya ay minamahal na rin. Huwag ka masyadong magpagod, bed rest ka more often, okay? And don't stress yourself too much, pangangaral niya. Tumango lamang ako at ngumiti. Kita sa mga tingin niya ang pagtatanong. Waring may gustong ailahad ngunit ayaw isiwalat. She's a surgeon too, madami na itong achievement sa larangan ng medisina. Kaya kahit ilang milyon pa, ang ilaan ko para sa kanya ay gagawin ko, siya lamang ang maging doktor ko. Alam kong mapapangalagaan kami ng baby sa pangangalaga niya. Salamat Doc, bulong ko. Yeah, next time you'll visit kasama mo na dapat si Mr. De La Merces. I have things to discuss on him, seryoso nitong saad. Sinindo agad ako ni Lander pagka-text ko. Normally, walang dadating na Lander kahit ilang messages pa ang isinend ko sa kanya. Ngunit ngayon ay narito siya, tahimik ngunit narito siya. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Are you hungry? He asked sa kalagitnaan ng daan. I responded yes. Agad niyang ipinark ang sasakyan. Agad akong napatitig sa kanya habang seryoso siyang nakafocus sa pagdadrive. Gusto kong manlambot dahil sa mga inaakto niya ngunit habang naaalala ko, hiling ko lamang ito sa kanya. Na ngayon, ay pinagbibigyan lamang niya. Ngumiti ako nang mapadapo ang tingin niya sa akin. What? Umiling ako at nanatili ang ngiti. Gusto ko siyang yakapin at paghahalikan ngunit baka minus siya kapag ginawa ko iyon. That's too much for him to handle. Kaya niyang makipagplastikan sa akin ngunit alam kong nanginginig pa rin sa galit ang kaibuturan niya sa akin. Wala, gusto ko lang magpasalamat for letting me feel you, finally. I said, hindi ko mapigilan ang mga luha sa pagdaloy nila sa mga pisngi ko. Ang tagal-tagal kong hinintay ang kahilingan ko sa'yo, kahit pa alam kong hindi ito totoo, kahit palabag ito sa puso mo. I'll forever be grateful na at once naramdaman ko ang pagpapahalaga mo. Salamat. Kapag darating yung araw na, I paused as my tears runs after my drama. Pinunasan ko agad iyon at muling nagpatuloy. Ayoko na, kapag dumating yung araw na sasabihin kong tama na. Tandaan mong mahal pa rin kita, ha? Hindi ko alam kung bakit ganito ang mga lumalabas sa bibig ko. Nakakainis, nakakahiya.
Hindi siya sumagot, pero hindi rin naman siya kumontra. Nakatitig lamang siya sa akin na parang pinag-aaralan ang bawat reaksyong ibabato ko. His thumb gently touched his lips. Ito ang unang beses na sinabi ko sa kanyang mahal ko siya. I always sagasaan siya, lagi ko siyang hinahabol. Pero never in my entire existence na nasabi ko ang nararamdaman ko sa kanya. Ang paraan ng pagkagat niya ng lobby ay nagbigay sa akin ng tabo-tabong kilig. Ay, ano ba naman yan? Ang drama ko. Halika na nga lang, pagwawala ko ng tensyon. Ayokong marinig ang mga isusumbat niya sa mga naging lathala ko, masasaktan lang ulit ako. Pagkababa ko ay hinila niya ako pabalik, kung kaya't nabangga ako sa matikas niyang pangangatawan, ngunit sa halip na ilayo niya ako sa kanya ay pinulupot niya ang isang kamay sa baywang ko, at ang isa na may nasa likod ng ulo ko. I know you want this, but you can't, kaya ako na lang ang gagawa nito para sa'yo. Mas lalo niya akong isinubsob sa kanya, alam kong napapatingin na sa amin ang mga tao, nakaumbok kaya ang pangupo ko dahil malaki-laki na ang tiyan ko't hindi na iyon mapiga, upang diretsyo lamang sana akong may akap ni Lander. Ang kaso malaki na ang umbok niyon. Para tuloy akong ewan habang niyayakap ng mala Adonis na katauhan. Pero higit sa mga worries ko, namutawi sa akin ang kilig at gayak. Niyayakap ako ni Lander, isa ito sa mga pangarap ko. Are you okay? He asked when I didn't respond on him as he was asking something. Hinawakan niya ako sa balikat. He masked himself with a worrying look. Ngumiti ako sa kanya at nagpumilit ngumiti. I'm happy for he was giving me his word already, he's now living for what he promised. Inaalagaan niya ako ng walang pag-aalinlangan. Araw-araw niya akong tinatanong kung kumain na ba ako, kung okay na ba ako, kung may masakit pa ba sa akin, at kung ano-ano pa. Yeah, okay lang ako. What were you saying a while ago? I was asking if okay lang ba sayong mamasyal or anything. Napangiti ako ng walang effort, parang nawala yung sakit na dinarama ko kani-kanina pa. Halika na, masayang sagot ko sa tanong niya. Agad siyang napailing sa naituran ko. Wala sinusulit ko na siya. Sobrang dali pa naman ang ikot ng araw, baka bukas paggising ko tapos na ang maliligayang araw ko, baka kailangan ko na siyang isauli sa tunay na owner. Napakislat muli ang puso ko dahil sa pasulpot na palaisipan. Magpapalit lang ako, saad niya bago pumanhik sa banyo ng kwarto namin. Tanaw ko siyang laman at lulan ang malaking ngiti sa lobby. Ang sarap sa pakiramdam na paggising mo araw-araw ay ganito. Iyong katabi mo siya at nararamdaman. Hindi yung paggising mo. Narito nga siya, katabi mo, natititigan mo ngunit para siyang isang sulab na nag-umapa sa apoy na kitikot hawakan. Niligpit ko ang mga gamit naming pangtulog. Nakapagpalit na ako ng maayos nang magising si Lander kanina, maaga kasi akong nagising dahil sa biglaan yatang pag-atake ng aking asma, paggising ko kaninang madaling hapon ay nahihirapan akong huminga. Matagal na mula pa nang umatake ang sakit kong ito. I was diagnosed with heart failure when I was a kid. Sakitin na ako, bata pa lang. At that time, halos araw-araw ako sa hospital, hanggang sa kumuha na sila mama ng sariling doktor ko. Hikain, mahina, at nitumakbo ay hindi ko magawa, kung hindi pa ako nagpumilit kina mama ay hindi nila ako pag-aaralan sa isang pampublikong paaralan. Buong buhay kong pinangarap noon ang magkaroon ng normal na buhay. Pilit ako sa sakit ko, ayoko kasing kawan ng mga tao, gusto kong maging matapang sa mata nila. You should get yourself dressed up too, pagpuputol ni Lander sa palaisipan ko. Okay na to, maganda naman ako, confident kung sabay tayo. Nginitian ko siya, I can see the hesitation on his face nang ikawit ko ang braso ko sa braso niya. As usual, gusto niya yung ilagan ngunit pinipilit niya pa rin akong pakisamahan. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Ewan. Patanong niyang sagot, natawa tuloy ako sa kanya. Nakakapanibago talaga, gustong gusto ko tong pakiramdam na to. Sana kung pwede lang mag-extend ay hihilingin ko ito sa kanya, ang kaso ay lahat may hangganan. Parang gusto kong sumakay ng mga rides, tayo. Masayang turan ko.
Kumunot agad ang noo niya, ngumiti ako at pinaghihila ang braso niya para mangulit. I never been in there. Hindi ako pinapayagang magpunta roon at magpakapagod noong bata pa ako. Wala akong memorya sa mga ganoong bagay. Agad na lambot ang tingin nang marinig ang pagmamaktol ko. He patted my head that made me blush. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na parang komportable na siya sa akin. Lahat ay kinakikiligan ko. He's too good to be true. Let's go there, then. Hindi ako magkamayaw sa tuwa. Parang kinutkot lahat ng sakit na inindo ko sa maraming taong nagdaan para sa kanya, lahat iyon ay napalitan pag-asa, kilig at saya. Thank you. Hinila ako ng katawan ko papunta sa kanya at walang pag-iisip na isabit ang braso ko sa leeg niya at pinatakan siya ng mabilis na halik sa lobby. Na-realize ko lamang ang aking ginawa pagkatapos. Gusto kong tampilan ang sarili ko nang makita ang bahagyang pag-awang ng lobby ni Lander nang dahil payata sa kabiglaan. Pakiramdam ko lahat ng dugo sa katawan ko ay tumaas sa mukha ko, nag-iinit. Agad kong kinabig ang katawan ko patalikod sa kanya at napahilamos, hindi nag-iisip si Aurelia. Pinagbibigyan ka lang, sumusobra ka naman. Sorry. Mabilis kong saad habang nakatalikod sa kanya. Narinig ko ang pagtikhim niya at kahit hindi ko siya tingnan, alam kong nakasimangot na siya, ganoon siya eh. Halikan ka ba naman ng taong pinakaayaw mo, syempre may inis ka, no? Buti sana kung lasing ulit siya. Buti sana kung ang estado niya ay nung estado niya noong nabuo namin si Little Lander. Sa hindi naman, normal naman siya. God, baka makonsyami pa yung mga hiling ko sa kanya, baka ayawan na niya ako ulit. It's okay, I'm your husband. It's normal, iniharap niya ako sa kanya at agad nanlaki ang mata ko nang maaninag ko ang bungad niyang ngiti. Paano niya nahuhugot ang ganoong makatutuhanang ngiti gayong? You can kiss me, everywhere and everyone you want, nakangiti nitong sambit. Nakaawang lamang ang aking mga labi habang hindi makapaniwalag na katitig lamang sa kanya. Totoo ang ngiting pinapakita niya, wala ni kahit kaplastikan ang nakatatak doon. Paanong? And I can kiss you too, right? Pabiro pa nitong lingkis sa akin. Idinikit niya ang katawan namin gamit ang paghila ng bewang ko palapit sa kanya. And before I realize, we're now holding our breath. He kissed me. Agad kong nahawakan ang noo ko dahil pakiramdam ko magkakasakit ako sa mga nangyayari. Napabusangot ako habang nakatingin sa nakangiti pa ring si Lander. Nilamukos ko ang mukha niya upang siguraduhing totoo ang mga nangyayari. Natawa siya nang magawa kong pitikin ang noo niya sa paninigurado. Oh God, this is so true. Hindi ito panaginip lang, saad ko habang nilalamukos ang mukha ni Lander, tatawa-tawa lang rin naman siya. Sinuntok ko nga ang dibdib niya, ngunit saglit lang ay napatigil siya. Seryoso niya akong tinitigan at pagkuwan, ay ngumiti at muli akong hinila papalapit sa kanya at muli akong pinatakan ng halik sa lobby. This is so real, this is nothing but just for real. This is real, this isn't just